Naglatag ng iba't ibang solusyon ang Department of Environment and Natural Resources para matugunan ang madalas na pagbaha sa Metro Manila at mga kalapit na lugar. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Mas napapadalas na ang pagbaha sa Metro Manila at kalapit na mga lugar tulad ng Rizal. Dahil dito, maraming mga kabayan ang apektado, dulot ng mga bagyo gaya ni Enteng o hanging abagat. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, malawakang pagkilos ang kailangan. Unless we do drastic measures, this will actually only become worse, I think. The more urbanization happens in the upstream portion of Marikina, this is San Mateo and Rodriguez, the more that we will see flooding in the downstream portions of Cainta and Marikina. Ayon sa DNR, bukod sa lakas at tagal ng pag-ulan, malaki ang epekto kung saan ito bumabagsak na siyang nakakadagdag ng pagbaha. Ayon kay Undersecretary Carlos Primo David, kasama sa nakakadagdag ng pagbaha ay ang urbanization. Anya ang Marikina watershed ay may kabuuang lawak na 69,800 hectares. Tanging 26,100 hectares mula dito ang protected area. At mayorya ng natitirang lugar ay dito ay hindi nasisipsip na siyang nagdudulot ng pagbaha. Kumpara sa forest cover area na nasa 90% ng ulan ay napupunta sa lupa. Paliwanag ni David, kahit mataniman pa ng mga puno ang Upper Marikina Watershed Protected Area, babaha pa rin sa Lower Marikina dahil malaking bahagi nito ay sementado na. And therefore, ang solution natin is reforest the 26,100 as much as we can, but also somehow do intervention measures in the Lower Marikina watershed. We do will only have a small impact in reducing floods in Marikina. We are not seeing the bigger problem of urbanization or urban sprawl in the Lower Marikina watershed as being one of the main factors why we have flooding. Sa mapang ipinakita ng DNR, ang pulang bahagi na ito ay urbanized area. Ito ay higit 1/3 ng kabuuang watershed. Sa loob ng Upper Marikina watershed ay walang pinapayagang quarrying activity. Pero sa labas nito ay meron. Kaya sa tanong kung ito ba ay nakakadagdag sa pagbaha sa Rizal, ayon sa DNR, if we compare how much area is covered by quarries and how much areas are covered by cities and urbanized areas, walang comparison at all. We're talking about 350 hectares of quarry versus more than 20,000 hectares of urbanized area. But definitely, categorically, I can say we cannot blame the quarry operators or quarry operations to the flooding that we are experiencing here in Metro Manila. Ipapatawag ng DNR sa susunod na linggo ang mga quarry operators sa lugar para siguruhin na hindi sila nakakadagdag sa pagbaha sa kanilang nasasakupang lugar. Paliwanag ni David, ang mga ginagawang infrastruktura gaya ng dike sa upstream ay nakakaapekto din sa pagbaha sa downstream, kung kaya't kinakailangan ng koordinasyon ng mga LGU pagdating dito. Kasama din sa hamon ng isyu ng pagkakaingin na bunga ng pagganap ng ikabubuhay ng mga tao sa lugar. Samantala, bahagi ng naisip na solusyon pagdating sa pagbaha ay ang pagtatayo ng mga impounding dam na maaaring magamit para maimbak ang tubig at hindi na maging baha, na siyang pwedeng gamitin bilang supply ng tubig kapag dry season. Nakakadagdag din sa deforestation ang pag-convert ng forest cover bilang agricultural land. Kaya ang DNR babaguhin ang estratehiya pagdating dito. Plano ng kagawaran ay makapagtanim ng 3 milyong puno sa Upper Marikina watershed sa loob ng 4 na taon. At para magawa ito, lumagda ng Memorandum of Agreement ang DNR at DPWH, kung saan sa unang pagkakataon niya, lahat ng flood control infrastructure projects ng DPWH ay may katapat na reforestation program. Sa uli, ayon sa DNR, walang overnight solution sa pagresolba sa baha. Kaya importante na mabilis na may pahatid sa publiko ang mga lugar na posibleng maapektuhan ng pagbaha. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.